Sa mga Cancerian, Cancer sign, ito po ay timeless reading para po sa mga Cancer or Cancerian. Next week, ano pong blessing o miracle? Yan po, biyaya o milagro para po sa mga Cancerian. Next week. Timeless po ito mga dude kung kailan nyo po ito mapanood. Next week po. Okay? Abangan nyo po yung mga biyaya, milagro na darating po sa inyo next week. Ano po kaya ito? Holy Angels, Holy Spirits, Divine, Highest White Light, Divine Beings. Union. Wow. Union. Nagmamanifest ka man or hindi, yan po, darating po sa inyo yan. Union of Hearts, engagement, darating ang romantic partner, makikilala, makikita, or makakasama na. Meron kayo ditong grounding, earth, kukonekta po kayo. Kumonekta po kayo sa nature, kay Mother Gaia sa planet Earth. May makukuha ka talagang blessing o malaking milagro. Next week yan. Okay? Remembrance, mga ancestors po ninyo. Yan po. Meron silang sorpresa. Okay. Na matatanggap mo. Yan po, mula sa mga ancestors po ninyo. Next week. Hingi pa tayo ng clue. Power. Ano, ang galing. Power. Nasa bloodline o lineage po ninyo. Pero nakikita ko po dito ay nasa mother lineage. Okay? Sa mother side po ninyo. Okay, mga dude. Mother o grandmother. Holy Angels, Holy Spirits. Kasi dito sa power, hindi lang pag-upgrade, okay, na yung blessing po ninyo o yung miracle na matatanggap ninyo o yung pag-level up, yung pag-upgrade ng inyo pong psychic power or ng supernatural power po ninyo. Hindi lang po yan. Meron pang madadagdag na supernatural power na maa-unlock. Okay, malalaman po ninyo next week. Intensification. Halang galing. Yung power na to, ma-intensify pa yan. Mas palalakasin pa yan. Ang galing. Wow. Taas natin. Yan po. Okay, isa na lang. Isang clue para sa mga Cancerian. Lalo na kayo po, napakalalim po ng connection po ninyo kay Mother Gaia or sa planet Earth. Yan po, Earth. O maaari din kasi na meron kayong malapit sa inyo na tao or family member na Earth sign. So, ang Earth sign ay Virgo, Taurus, Capricorn. Or meron pong malapit sa inyo na tao na Earth sign. Talagang mahal mo ang nature at mahal na mahal ka rin ng nature. Mahal na mahal ka ni Mother Gaia. Yan po, Earth. Lahat ng nilalang ng divine universe ni God, yan po, ay nire-respeto ka talaga. Mahal na mahal ka, okay? Ng lahat na yan, ng nature, ng mga hayop, ng mga insekto, halaman, prutas, gulay. Basta kung ano po yung nandito po sa planet Earth na mga nilalang, nakikita mo man or hindi, ng physical. May kinalaman sa south direction at summer. Wow! Mari din po kasi na ngayong summer ay marami pong maa-unlock na mga supernatural or spiritual gifts. O mas nandito kasi yung maganda yung sunflower. Napaka-positive po na vibe or energy ng sunflower. Yan po ay simbolo ng prosperity, yan po. Meron dito meron dito nalilipat sa magandang bahay or apartment, summer. Okay, summertime. Okay, so summer. Meron pong may connection sa south. Maari din po kasi na
yung inyo pong bed ay nakaharap sa south. So, maganda pong sign yan. Kung ang inyo pong bed sa kasalukuyan ay nakaharap sa south, talagang sinusunod talaga ninyo yung inyong intuition. Kahit hindi ka aware, ay yung katawan mo mismo ang parang nagdidesisyon na ipipwesto mo yung bed mo, yung higaan mo na nakadireksyon paharap sa south direction, yan po, na yan po ay hindi mo lang alam sa ilan na hindi po kayo aware na may connection yung direction kung saan nakapwesto yung bed po ninyo, kung saan nakaharap. Yan po. Sa south direction ay nag-a-attract kayo ng abundance, ng wealth, ng prosperity. Kasi nga yan may connection sa, yan po blossoming ng abundance sa buhay po ninyo. Hindi mo lang alam na maaring um, yung akala mo lang na kasi komportable ka na nakaposisyon sa south, yung inyo pong bed, hindi lang po pala komportable dahil nakaka-attract ka rin ng abundance, prosperity, good people, or yung mga talagang mga positive people or like-minded people, magaan yung energy na na-attract mo, mga positive energy, o mga magagandang bagay yung nangyayari. Kasi nga nasakto talaga na nakaharap yung bed mo sa south direction. May kinalaman dito sa kung saan ka man nakatira or saan ka natutulog, no, maaaring ang ilan sa inyo ay nasa mataas na building, ganyan po, or apartment or tower, ganyan po. Basta may kinalaman sa south at napaka-positibo po nito. Yan po. May mga bulaklak na simbolo po ng prosperity, ng abundance, ng positive energy, ng good luck, 'di ba? Mga dude. So, wow. Tinutulungan ka talaga ng mga ancestors mo. Okay. Next week, anong blessing o miracle o regalo ang matatanggap? Anong blessing o miracle matatanggap ng mga Cancerian mula sa kanilang mga ancestors? Ito po yun, mga ancestors po. Dahil lagi mo silang inaalala, lagi ka nagpapasalamat sa mga ancestors mo, inaalayan mo sila ng panalangin, hindi mo sila nakakalimutan na talagang bigyan ng honor, ganyan po. Nagpapasalamat, lagi mo silang inaalala. Spread your wings and fly. New journey. Okay. So, kung ano man po ito na gusto po ninyong gawin or mag-travel po kayo, yan po ay wag po kayo mag-alala, pinoprotektahan po kayo ng Divine Universe at lalo na po ng mga ancestors po ninyo, no? Mga dude. Okay, may mga challenges talaga. Yung mga tao na ang trato sa'yo ay kakumpetensya, yung matindi ang competition sa trabaho mo, marami talagang nakikipagkompetensya sa'yo kahit ikaw naman ay nakafocus ka lang talaga sa ginagawa mo, sa trabaho mo. So, yung willpower mo talaga at pagiging responsable sa lahat, yung accountability mo, ay yan talaga ang nagpapaangat sa'yo lalo. Yung hindi ka nagpapatalo sa mga challenges. Yan po mga dude. Marami ka nang hinarap na mga struggle o challenges pero na-overcome. So, kung hindi pa, ito yung confirmation na ma-overcome mo yan. Malalagpasan mo yan. Diba? Confirmation, yes yan. Mga dude, yes. Malalagpasan ang mga problema, mga challenges. 7 of Wands.
At hindi lang ikaw ang dumedepensa para sa career mo. Dinedepensahan ka rin at pinoprotektahan ng mga ancestors mo. Huwag kang mag-alala. Okay? At kung nakalimutan mo man, ayan, ipinapaalala sa'yo ng mga ancestors mo, ng mga divine beings na napaka-powerful mo. May divine power ka. Huwag mong kalimutan na, ayan po mga dude, ang ilan sa mga haters, sa mga enemies mo ay magkakaroon na sila ng idea ngayon, next week. Yan po, magkakaroon na sila ng idea. Mga enemies, mga haters mo, magkakaroon na sila ng idea next week na napaka-powerful mo pala. Na ibang-iba talaga, mas kung sila palagi nila powerful sila, mas powerful ka. Yung divine power mo, yung inyo pong psychic power. Talaga mga dude ay medyo natakot na sila dyan. Okay, so mga dude, yung mga enemies, haters mo, matatakot na sila sa'yo kasi nga mukhang magkakaroon sila ng realisasyon na mukhang nagkamali sila ng ginugulo. Yan po. Or ng binubuli. Yan po, di ba? Confirmation, may romance talaga dito sa union. Yan po, union of hearts. Yan, may romance dyan. Confirmation. Yan po, confirmation yan, romance or blossoming. Yan po, mas magiging malalim ang connection po ninyo. Nandito talaga yung masaya kayo eh. Ni-enjoy po ninyo yung inyo pong connection, yung pagsasama po ninyo. Napakaganda niyan, mga dude. Para sa mga Cancerian, next week, blessing, miracle, recovery. Yan po, blessing din po yan. O milagro, recovery, na maraming angelic beings, maraming mga goddesses ng healing, archangels din po, nandito rin po si Archangel Raphael, para po kayo ay tulungan, gabayan at pagalingin. Makarecover po kayo agad sa inyo pong karamdaman. Yan po. Pati ang nature, tumutulong din po sa inyo na kayo po ay gumaling agad, maka-recover po sa inyo pong sakit or sa kung may mga dumaan po sa operasyon, gumaling po agad, maka-recover, mas mabilis ang recovery. Yung nature ay talagang tumutulong din po sa inyo. Yan po sa recovery po ninyo. May healing. At kahit kayo po, napaka-powerful po ninyo, kaya nyo rin pong pagalingin yung inyo pong sarili. Sa ilan, hindi nyo pa na-maximize, kaya nga po nakagabay, tinutulungan po kayo ng mga ancestors po ninyo para magamit nyo ng husto, ma-maximize po ninyo yung inyo pong spiritual gifts, yung divine power po ninyo. Kasama mo sa laban ng buhay or sa career ang inyong mga ancestors. Oo, mukha kang mag-isa lang dito na lumalaban sa mga enemies, sa mga haters mo, sa mga kakompetensya ang tingin sa'yo. Pero hindi ka talaga mag-isa dyan. Sa other dimension o sa angelic realm or higher dimension ay maraming mga archangels, mga angelic beings, mga goddesses na tumutulong sa protection. Nandito nga rin po si Goddess Hecate para po mas ma-amplify yung inyo pong spiritual gift. Okay, yung inyo pong divine power. At mabigyan ka rin ng justice, lalo na kung nakaranas ka na kayo po ay, lalo na po sa mga nakaranas na underestimate po kayo, minaliit, pinahiya, pinahamak ng mga tao, siniraan. Yes. Confirmation, di ba? Yes. Confirmation. Bibigyan ka ng justice ni Goddess Hecate para mga dude, maramdaman naman ng mga enemies, ng mga haters mo or kung sino mang gumawa sa'yo ng curse, hex o nag-send sa'yo ng evil eye o evil spell ay maramdaman ng mga gumawa nito sa'yo na ang balik pala sa kanila ay multiply dahil nga nakagabay pala sa'yo at dahil nga nakaprotekta sa'yo si Goddess Hecate. Yun ang akala talaga nila. Pero sa ilan, meron talaga na maaring sila ay
magbayad ng practitioner or ng gumagawa po ng mga ganyan po, ng mga kaliwa, yung sinasabing kaliwa or yung mga sa dark, ganyan po, na makikita talaga na nagkamali po sila ng ginugulo or pinagtitripan. Energetically, spiritually, mga nagsasend sa inyo ng monitoring spirits, ng evil eye or evil spell, ay malalaman nila na napaka-powerful mo pala at hindi lang pala ikaw, marami palang mga nakaprotekta sa'yo bukod sa mga ancestors mo, mga angelic beings, ang Divine Universe, si God, syempre, nakikita po lahat yan. At mas ini-intensify pa ng mga angelic beings, sa mga goddesses na tumutulong sa'yo at pumoprotekta sa'yo. Goddesses ng beauty, ng relationships, yung lalo na po sa romantic relationships, dahil sa ilan ay yung inyo pong mapapansin po ninyo, yung inyo pong romantic life ay ruin. Yung sinasabing yung romantic life po ng ilan po sa mga Cancerian ay hindi po talaga naging successful. Sa ilan ay nahiwalay, may divorce, ganyan po. Yung hindi talaga nakaranas ng true love, ganyan po mga dude. Yung hindi naging masaya sa romantic life dahil nga po sa ilan ay nasa lineage ng inyo pong mother or nanay or ng grandmother, lola or kanununuan po ninyo, basta sa bloodline ng nanay po ninyo ay may curse talaga, generational curse na hindi talaga maganda ang love life. Kumbaga parang lalo na sa mga babae, yan po, na nakakatagpo talaga ng mga romantic partner na abusive, manipulative, ganyan po, na yung hindi talaga maganda ang pag-uugali, ganyan po, hindi maganda ang trato sa'yo, or hindi maganda ang trato sa mga kababaihan, ganyan po. So, nandiyan yung toxicity o narcissist. So, yung mga nasa bloodline po ninyo, lalo na mga kababaihan, nasimula sa mga lola, ganyan po, no, umabot sa nanay mo, at pati ikaw, dahil nasa bloodline nga po, ay pati ikaw ay naka-experience kung ikaw po ay babae. So, yung pong nakaranas din po na hindi naging maganda ang romantic relationship. Nagkaroon ng narcissist o toxic po na romantic partner. So, kung ganito po yung naranasan po ninyo, isang confirmation din po yan na dahil po yan sa generational curse. Dahil sa bloodline pa po yan, matagal na po yan, so apektado ka rin po. Pero ngayon, dahil nga po kayo po yung napili po kayo na generational curse breaker, kaya ikaw yung makakaranas unang-una, okay, sa generation mo, ikaw ang unang-unang makakaranas ng maayos na romantic life. Yan po. Yan po, union. Wow. So, proud na proud sa'yo ang mga ancestors mo, mga loved ones mo na nasa heavenly places na release resentments about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentments about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world, and this shift will help you attract support and golden opportunities. Diba? Magsisimula talaga sa magbabago yung inyo pong mindset. Magiging abundance mindset, yung iiwasan nyo na yung mga limiting beliefs na mahirap kitain ng pera, yung kailangan kayod kalabaw ka para yumaman ka, yung mga ganun po. Pero ngayon, magbabago na talaga yung pananaw mo sa pera o yung pagkakilala mo sa pera, at lalo-lalo na ang connection mo sa pera. Kasi ngayon, malaki na ang pagbabago or unti-unti nagbabago na po yung inyo pong mindset. Yan po. Yung na-release nyo na to, yung resentments about money, na maganda na yung connection mo sa pera, na tinuturing mo na ang pera na parang best friend, buddy, parang ganun. Yung
yung kung kailan mo kailangan ay 'pag tinawag mo darating agad sa'yo. Naging parang, ah, yun po yung ramdam mo talaga na mahal ka rin ng pera, yung gano'n po. I-comment niyo po, "I love money and money loves me." Yan po. Money is addicted to me. Money comes to me easily and effortlessly. Nagbago na po yung mindset or ito na po yung mangyayari, magbabago na yung mindset po ninyo sa pera at yung connection po ninyo, yung respeto po ninyo sa pera at ang respeto sa iyo ng pera, iba, iba na talaga. Kung hindi pa, next week mararamdaman nyo po yan na may pagbabago na talaga. At yes, yan, definitely, magbabago yan mga dude, na pag kailangan mo ng pera, naisip mo pa lang ang pera, darating na agad sa'yo. Magkakaroon talaga ng magma-manifest talaga agad mga dude. Ayan o, intensification. Yung diretso agad sa divine universe yung mensahe, nasa isip mo pa lang na parang, oh, kailangan mo ngayon ng extra money. Ayan, agad-agad, di ba, darating. Or maaring next week, hindi nyo inaasahan, unexpectedly yan. Meron kayong malaking pera or may darating talaga na good news tungkol po sa pera. So, yun po mga dude, na parang naging close na talaga kayo ng pera. Um, Nawala na yung mga negative na parang pagkakakilala mo sa pera, yun nga po, na-release na po yan. Or dahil nga kayo ay generational curse breaker, ay na isa rin po yan sa naputol mo na, kumbaga na baklas mo na curse na sa ilan po kasi nasa lineage po ninyo, lalo na sa mother bloodline or lineage, nasa side ng nanay talaga na nakaranas talaga ng poverty, severe poverty, yung mahirap talaga, lalo na sa pera. So, yun po, na-release na po yan, na baklas na or nawasak na po yan. Yes, yan, confirmation mga dude. So, ngayon, ikaw yung una-una talaga na makaka-experience ng magaan talaga sa pera. Yan po, magaan sa pera, madali talagang ma-attract mo yung abundance, prosperity. Yan po. I-comment niyo po, I attract abundance in all forms. Lahat na po yan, kasi ang abundance, hindi lang po yan sa pera. Pero unang-una na po yan, no? Kasi nga meron kayong earth dito. Unang-una na po yung material na mga bagay, lalo-lalo na pera, abundance sa love, yan po, unconditional love, sa romantic naman po yan, abundance sa wisdom, lalo na yung mga namana po ninyo sa inyo pong bloodline, sa inyo pong mga ancestors, yung inyo pong supernatural power, divine power, abundance, wow. Abundance po sa spiritual downloads or mga divine messages na natatanggap po ninyo dahil highly intuitive po kayo. Wow. At kung ano pa po yung mga gusto po ninyong ma ma-experience. At abundance din dahil po dito, dahil po sa recovery, abundance din po sa health, no, sa kalusugan po ninyo. So, wow. Hindi ka maubusan ng supply kasi abundance. Hindi ka maubusan ng supply kung ano yung mga kailangan mo dito sa planet Earth. So, maganda po yung, napakaganda po ng mensahe sa inyo. Congrats sa mga Cancerian, napakaraming blessing. Ngayon po, napakaraming blessing po sa mga Cancerian. Next week, it will bring good luck. Wow. Kung ano man po yan na darating po sa inyo na idea or mensahe mula po sa mga angelic beings, ancestors, goddesses, ano man po yan, ay magdadala talaga sa iyo ng good luck. You know, it will bring good luck. Lalo na po sa pera. Yan po. Kasi connected ka talaga sa Earth, kay Mother Gaia. So, napakadali lang sa'yo talaga na mag-attract ng abundance, prosperity, at yes yan. May rainbow din po, mga significant po ang rainbow. Meron po talagang angelic being, so archangel o angel, yan po, anghel, lalo na sa mga naniniwala, yes yan. Meron talagang anghel na nagdadala sa'yo lagi ng good luck, kahit saan ka makarating or kahit ano yung ginagawa mo. Yan po mga dude, laging meron pong anghel na nagbibigay sa'yo ng gabay, ng good luck at ng liwanag. Yan po, mapapansin po ninyo meron siyang kandila
yan po nagbibigay sa'yo ng liwanag, lalo na kung nararanasan mo yung lalo na sa ilan na yung talagang marami po kayong mga pagsubok o dumaan kayo sa mga matitindi talagang pagsubok, yan po may mga problema talaga kayo. Yan po mga protection, healing ang kandila. So, significant din po yan sa inyo, kandila. Meron din pong engagement ring or wedding ring. Makakita din po kayo ng skull. Yan po, sign din po na yung po mga ancestors po ninyo ay pasalamatan po ninyo or sign po na kumukonekta talaga sa mga ancestors mo para magbigay sa iyo ng gabay, ng mga blessings, ng spiritual downloads or mga spiritual downloads ay mga mensahe po, mga divine messages po yan mula sa angelic realm. So, wow, sana may nakuha po kayo dito mga dude. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa suporta po ninyo. Hanggang sa susunod po. Thank you po sa oras at sa divine energy po ninyo.